Hey guys! Good morning! Welcome back to our channel, The Ethan Squad. My name is Addie. So for today's video, may napanood ako online na tinanggal na daw ang e-travel kasi hindi na check. So pag-usapan natin yan kasi minsan yung iba nagpo-post kung ano-ano na lang at may mga kababayan tayong nabibiktima ng dahil dito sa fake news. Pag-usapan natin. Details coming right. So may nakita akong video about e-travel na hindi na daw ito required or hindi na ito chine-check sa airport. So, nung pinanood ko, I'm not sure if I can post it here without being strike with copyright. Pero yung pagka-post kasi ng isang kababayan natin, sabi hindi na daw required ang e-travel. But technically, yung content ng e-travel niya is about doon sa announcement ng Bureau of Customs. Yung very last step ninyo, dati, na kailangan yung scan yung inyong mga QR code, e-travel QR code, before you can exit the airport. Kasi ginagawa talaga nila yun noon. Kailangan mong scan bago ka lumarga pa-exit ng airport. So, ang ginawa ng Bureau of Customs ngayon, tinanggal nila yon temporarily. Especially doon sa mga kababayan nating wala namang dineclare. Ang pagkakaalam ko kasi, meron silang green lane, meron silang red lane. Yung mga green lane, kung doon ka lilinya, yun yung mga kababayan nating walang declaration, kahit na may dalang pasalubong or whatnot, pero more on personal use, at yung perang dinala is less than 10,000 US dollars or yung equivalent sa other currency, yun talaga, hindi siya kailangan i-declare. So, nasa green lane ka, ang sabi ng Bureau of Customs, hindi mo na kailangang i-scan yung inyong pasaporte kasi wala ka namang i-declare. Yung mga magsascan lang is yung nasa red lane, yung mga may na-declare na mga items na dilala, yung mga commercial quantities, yung more than 10,000 US dollars yung dala or equivalent sa other currencies, yun yung mga red lane. Ginagawa ito ng Bureau of Customs para bawas din sa linya ba? Kasi super duper crowded ang kanilang process. Natatagalan dahil sa haba ng linya ng ating mga kababayan. Mas natatagalan kang lumabas ng airport sa very last step na ito ng Bureau of Customs. So like I said, they remove this temporarily. So ito yung naging misconception na inalis na daw ang e-travel. No, hindi po inalis ang e-travel. May tinanggal lang silang one step para mas mapadali ang inyong arrival process. Yun nga, please take note, kung wala kang dineclare, kasi makikita mo naman yan doon sa e-travel registration mo, no declaration of baggage and currency or monetary stuff, pwede ka nang umexit. Kasi wala naman talaga silang i-check sa inyo kung wala kang declaration. Doon lang sila mag-check doon sa may mga dineclare. So, please take note at doon sa mga kababayan natin na kararating lang ng Pilipinas, ginagawa ba ito ng Bureau of Customs? Hindi nyo na ba ini-scan ang inyong mga QR code dahil wala naman kayong dineclare? Kung ito po ay naipapatupad, please, paki-comment naman sa comment section para mabigyan natin ng ating mga kababayan ng heads up. At ma-heads up na din kayo about this fake news na kumakalat online na hindi na daw required. No, unfortunately, e-travel is still required. Alam ko, nag-post tayo ng update about this kasi sinabi naman talaga nila na aalisin. September nga yung sinabi nila eh. October na ngayon. Pero unfortunately, hindi pa rin nangyayari yung facial recognition na process, yung biometrics, ganyan. Ang alam ko, nagpa-pilot sila sa 3 airport. Pero unfortunately, hindi pa iba. Sa dami ba naman ng issue ng Pilipinas, ewan ko lang kung saan pa nila yan isisingit. But, rest assured kabayan, kapag ito ay na-implement na, mag-a-update pa ako sa inyo. Para alam ninyo ang gagawin kapag kayo ay uuwi ng Pilipinas. Pero up until then, ang e-travel is required pa rin. So, huwag kayong makinig doon sa mga balita na
ay, hindi na ito required, hindi na ako mag-register ng e-travel. Try nyo yung gawin, mas lalo kayong ma-hassle. So, ang e-travel registration naman is very easy now. User-friendly na. Kung hindi naman kaya, pwede namang magpatulong sa kamag-anak, kaibigan. Ang importante, meron kang e-travel kasi nag-check talaga ang mga airline. Ayaw mo yung paalisin ka ng linya kasi hindi ka nakapag-register ng e-travel. Di mas lalo ka na-delay at na-hassle. So, please, to all travelers to the Philippines, mag-register po kayo ng e-travel. Wala po itong bayad ha, libre po ito. Pwede kayong mag-register sa website nila or sa app. Pwede nyo i-download sa Play Store and App Store. That's eGov.ph app. So, konting reminder lang na yes, required pa rin ang e-travel sa ating mga kababayan. Hindi po nila tinanggap. So, ito po ang latest. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, tiwala at suporta sa aming channel, The Eton Squad. Kung kayo man po ay may mga katanungan, maaari lang pong mag-comment sa video ito at sasagutin po natin yan sa abot ng ating makakaya. Muli kabayan, ako'y nagpapasalamat at naway ang inyong biyaheng papuntang Pilipinas man or paalis ay maging smooth, hassle-free at stress-free. Magkita-kita po tayo sa ating susunod na travel update. Stay safe, stay healthy, and God bless everyone.